Blazer nga pala. At syempre, ako ang kalahati ng aapak sa finals. Ayun, iniimbitahan ko kayong lahat na manood sa Atmos 2 finals. Syempre, insane battles. Syempre, makakapalitan natin si Dave Denver. Isa sa talagang sobrang motivated na battle MC ng Paras. Syempre, ng Rizal, pinagmamalaki dito. Kaya para feeling ko maganda yung masasaksihan nyo. Syempre, hindi lang naman sa pinakang pinali, no? Miski yung kabuuan ng card na inilalatag sa inyo ni Vince. Ayun, feeling ko kaabang-abang lahat, dapat nyo saksihan. Masusulit yung effort nyo, yung ticket. At maganda yan, sinusuklian din ng insane, ng matinding effort. Napakagandang event nito sa Manang Peli Private Resort. Kita-kits tayo doon, March 8. Yo, ako nga pala si Dave Denver, mula Cabaras Rizal, ang finalist ng Insane Battle sa Atmos 2. Inaanyayahan ko yung manood ng finals sa darating na March 8, Sabado yan, sa Manang Pilis Private Resort. Solid na mga battles. Panoorin nyo lahat, solid yan. Solid yung ticket nyo, sulit yan. 10 battles na bakbakan. Kaya yan, abangan nyo. Kalaban ko si Blazer sa finals. Halimaw ng Pililya. Abangan natin yan. Pukuha namin sa finals. Yo! Ako nga pala si Vince ng Insane Battles. Kaya syempre, nandito tayo ngayon sa Sky's Cafe and Bistro. Bago tayo dumako sa final, syempre gusto muna natin alamin kung ano yung nasa isip ng dalawang contender. Para na rin meron tayong perspective bilang manonood kung gaano ba talaga ka-importante para sa kanila itong matchup na to. Syempre para sa atin, ina-expect natin ng mga bagay-bagay. Tingnan natin kung gano'n din ba yung nasa isip nila. At ito, kasama natin ngayon si Blazer ng Bracket A. Siya yung nakalusot at pinalad makapasok sa finals. At sa kabilang bracket naman, sa Bracket B, si Dave Denver ng Baras. Pare, mauna na. Baka may mga gusto ko munang batiin bago tayo simula. Yo, Dave Denver nga pala, galing pang Baras Rizal. Yung gusto ko i-shoutout yung Usad Brand, Kakaroon Manila sa lahat ng mga tropa dyan sa Binumbray. Yun, ito syempre, kilala nyo na, medyo mayabang, pero tingnan natin. Shoutout Black Manila. Syempre, mga tropa natin liga dyan. Motos Battle League. Tapos sa FRBL. At ngayon, Insane. Patuloy natin palakasin, supportahan. Quick Top Battle League, syempre yun. Shoutout Crown Manila, Real Jokes. Sa Ulap Clothing. Okay, shoutout sa mga shoutout nila. At ito, gusto kong simulan yung usapan natin sa kamusta naman kayo ngayon? Yun, ayos lang. Medyo, siyempre, finals, nakaka-stress ko lang. Totoo lang. Siyempre, yung kalaban mo, dasar na yun. Tapos sa finals mo ka makakalaban, siyempre iba yung intensity talaga na pumapasok sa isip mo. Hindi mo alam kung paano mo siya usulatan. Siyempre, isa rin yan sa naging idolo ko si Blazer. Kaya yun, hirap talaga yung finals para sa akin. Pero tignan natin kung anong magiging resulta niya. Ikaw ba? Ako siguro, kung battle namin ni Dave, hindi ko na-expect na magkakatapat kami sa underground pa. Hindi ko na siya naisip eh. Di bali, nagulat na lang ako nung sumalang ako, Insane. Sinabi mo nga sa akin na pre, ito yung magkaroon ng liga, tournament. At nagulat ako, kasali rin pala si Dave sa kabila. So parang, oy, ayos to. So sinasabi nila na parang ang dating, yun na talaga yung maghaharap. Pero syempre, marami pa rin kaming gagaanan doon. Pero ang pinakang ko talaga dyan, yung bang marami pa akong matutunan na pwede kong dalhin sa mataas na liga. So dito ko lang gusto mag-experiment. Pero pagdating sa amin ni Dave,
yun nga, hindi ko na-expect na magtatapat kami sa underground, tas sa insane pa. Kasi kami, lumalaban talaga, FRBL, Motus. Parang mas malapit pa sa katotohanan na doon kami magkatapat eh. Pero dito sa insane yun, malaking bagay para sa Rizal. At pareho kami taga dito, District 2. Maganda, malakas sa laban to. Pero, yun, siyempre si Dave, nasubaybayan ko yung pag-usbong niya sa FRBL. Mula yung sa laban niya kay Troop, unang main card niya, doon ko siya unang nakita live. Alam ko na na malakas talaga at patuloy na nag-improve, naka-penetrate sa FRBL hanggang maging champion. So, may pressure siya para sa akin na sa part na Kung i-compare ko siya, doon sa mga laban ko na nauna sa inyo na ba, magmula kay Uncle Mac. Yung kay Uncle Mac, parang easy-easy pa eh. Ano mo yun? Huwag kang susulat. Although, may pressure sa part na busy kasi. Hindi kagaya nung nagsisimula ako sa battle rap, na talagang tambay lang. Diba? Yung pa-gym-gym ka lang, marap-rap ka lang. Diba? Ang laki na kinaibahan eh. Parang nandito kasi ako sa level na parang totoong namumuhay ka na talaga bilang sibilisadong nila lang alam mo yun. Tapos sinasabay mo yung battle rap. Kaya may pressure din yung Uncle Mac. Pero hindi lang gaya nito na para kasing ang dating. Pareho kayong nasa mataas na liga. So, pagbabanggayin kayo dito, siyempre ayaw nyo mapahiya sa isa't isa. Parang gano'n. Hindi lang doon sa isa't isa, yung mga nakasubaybay pa. So hanggat yun, naitawid kay Makoy, kay MJC. Pero iba yung preparation ngayon. Ang kinagandahan ngayon, mas marami akong bakanting araw. Kumpara dun sa, okay din yung preparation kay kay Uncle Mac, okay pa. Tapos kay Makoy din, okay din. Okay, MJC, ayun, medyo, yun yung pinakang-busy kasi December. Yung prep time. Yun naman yung pinakang-busy ko bilang kagawad. Hindi, real talk yun. Sinabi niya na lahat. Hindi, real talk yun. Ngayon, sinasabi ko na maluwag itong naging prep time ko kayo. Hindi kagaya ng mga nakaraan. O, swabe lang. Goods yung preparation ko ngayon. Kaya pagka talagang, alam ko, babadibag ako ng day, malakas talaga. Wala na akong magagawa doon, talo talaga. Kasi maganda yung preparation time ko eh. Hindi kagaya ng nakaraan na kulang kasi December eh. Para sa kagaya ko na may iba pang trabaho. Mahirap yun, pero maganda naman, nakapagsulat ako, tingin ko, malakas pa rin yung nasulat ko kay MJC. Ang problema lang doon siguro, yung pagdating sa pagkakabisa. Makikita nyo naman ang usual eh. Iba yung presensya na dumating kay Uncle Mac, iba yung presensya na ipinakita ko kay Makoy kasi mas nabalancing yung prep time mo. Yung kay MJC, wala akong energy. Tapos, alam mo yung hindi ako ganun kakumpiyansa at gawa ng pagkakabisado. Nagkaroon ako ng slip-ups. Tingnan mo nung nag-react ka, medyo nawala ako. So, yun yung patunay na talagang hindi ako ganun katindi na nakapag-prepara. Pero bihira sa akin magkaroon ng slip-ups sa battle. Mulat sa apple, never ako nagkaroon ng choke. Ito, nagkaroon ng slip-ups, yun yung patunay mo. So, pero feeling ko maganda to. Magilaban namin din. O sige, since nasabi na naman lahat ng Blaser yung kailangan niya sabihin, ikaw na lang tatanungin ko. Ayun, nabanggit mo na rin, Blaser, na nandun na kayo sa pinakamataas na liga sa buong mundo, Fair Cup. Ano pa yung naging motivasyon o yung naging deciding factor para sumalang pa rin kayo dito sa Insane? Mamaya ka na. Sinabi niya na lahat. Hindi, yun nga. Iniisip ko kasi para sa Rizal, dyan sa pinaka-day lang ako para sa Rizal talaga. Kasi kahit saan ka naman sumalang, bit-bit mo yung bayan mo eh. Yun talaga yung pinaka-yan. Tapos lalo binoto ni Vincent, yan, di ako nagkanilaan nung nagsabi siya sa akin. Kasi yun, para nga sa bayan, para mas makilala pa. Yun, kahit sabihin na ano na kami, yun, nasa mataas na liga. Di pa rin ako nag-aanilaan na sumalang sa mga ganitong liga kasi dito ako nang galing, malaki na tulong sa akin kung nasan ako ngayon talaga. Kaya malaking bagay yung ganito. Kumbaga tulong ko na rin para sa ibang mga MCs. Isa rin sinabi rin ni Vincent na dahil sa amin ni Blaser, marami kami na-motivate na ibang MCs na
Umatil pa sa ganitong klaseng liga. Kaya masarap sa pakiramdam na dahil dun, sa sumalang sa ganito, marami kami nahahatak ng mga. Ikaw ba? Ako nang una, alam mo naman, ayaw ko talaga sumali. Pagka kasi sumali ka, di ba, minsan, babas ka ng tao. Parang magmumukhang swapang. Pero, nakita ko kasi yung reason mo kung bakit hinahatak mo ko dun sa pagsali. So, nagustuhan ko rin siya, tapos sa kabilang banda, may tutulong niya sa akin na inisip ko na lang, oy, marami pa rin naman akong kulang. So, ano yung mga dapat kong parang idagdag. Siguro dito ako mag-experiment. So, yun yung naging ko na lang, parang mas akma yung insane para doon ako mag-practice. Kasabay yung mga gutom din na mga MCs. So, yun yung naging ko doon. Parang pinagbasihan kung bakit dapat akong sumali dito. Yeah. Kaya syempre, medyo nakapag-warm up na naman tayo. Medyo nakapag-usap na tayo ng mahaba-haba. Ito, dadako na tayo dun sa parte kung saan ito yung mga tanong na bumabagabag sa isip ng mga nagko-comment sa video ng mga battle nila ng semis. So, isa-sum up na lang natin sa isang tanong. Simulan natin kay Dave. Paano mo na-handle yung pressure ng semis sa kabila ng mga naging personal na pinagdaanan mo nung preparation leading to the event? Sobrang hirap. Kumbaga sa akin kasi yung battle rap para sa akin, pag umuha sa kanya, responsibilidad siya na kailangan mo talaga siyang gampanan para sa akin. Hindi ka pwedeng umindi pag umuha ka na dyan. Lalo nasa kalagitnaan na nun, lalo para sa akin, tournament, mahalaga to. Kaya yung kahit sobrang hirap, wala na akong maisip nun, pero pinilit kong gawa ng oras para makapagsulat. Lalo yung kalabang ko, alam ko gutom rin, kaya hindi pa rin ako nagpabaya. Pinilit ko pa rin na makabuo kahit pa paano. Yun, at masaya kasi yun, nakalusot tayo kahit yun may pinagdadaanan. Kahit maraming nagkaano na baka hindi na kayanin ni Dave kasi ganito yung nangyayari. Pero gusto kong patunayan na hindi, kahit ganito nangyayari sa akin, kaya nagpatag niya. Mahal ko kasi yung ginagawa ko. Obligasyon para sa akin yung batang na pag umuha ka sa kanya, hindi ka pwedeng huminti. Kailangan mo talaga nito. Kailangan mag-commit. Pare, sa'yo naman, Blazer. Anong masasabi mo dun sa naging feedback ng mga tao dun sa medyo controversial na resulta ng laban ng MJC Lucena? Okay lang naman yun, normal lang naman yun. May kanya-kanya kayong parang paghatol dun sa laban. Sa akin naman, hindi rin naman mahalaga yung win-lose record. Parang feeling ko nga, deserve na MJC yun kung nanalo siya. Kasi, shoutout MJC ba? ginalang nga naman niya, nakita ko naman, 100% talagang tinoro niya. Nanghihinayang lang ako na hindi ko nabigay yung mga pinakang the best pa na version na pwede ko ipakita dun sa laban. Siyempre, hindi ko naman din pwedeng i-atras yun o parang baguhin yung petsa para baka maka-apekto sa schedule ng lahat, di ba? Siyempre, doon pumalo yung semis Ganong petsa wala akong magagawa. Siyempre, tournament yun. Hindi naman parang i-adjust pa yung petsa para lang doon sa convenience ko, di ba? Pero yung yung solely sa feedback ng mga nakapanood ng footage ng laban mo, ano masasabi mo sa mga? Sa nakapanood kasi normal lang yun na may kanya-kanya silang judgment pagdating dun sa battle. Kasi magkakaiba yun ng preference lahat Miski nga hindi battle MC, merong sariling paghatol di ba? So hindi niya aral yung format, sa pakiramdam niya lang kung sino nanalo. Pero bawat battle MC din na lumalaban, may kanya-kanya din preference pagdating sa pagtimbang ng panalo. Kumbaga, yung mga mismong battle MC nga, hindi pare-pareho kung paano tumimbang. Yung pa bang hindi ka battle MC. O di ba? So magtatalo-talo talaga yan. At saka wala kasing solid o iisang pamantayan kung paano masasabing panalo yung isang battler Kasi wala naman dyan nakalagay na parang may isang sasabihin na dapat ito yung checklist para masabing panalo ka. Wala kasing ganun Kumbaga kanya-kanya yan Kaya maaaring halimbawa
80% ng crowd talo ka, 20% panalo ka. Pero kabuuan, hindi mo pa rin masasabi na panalo ka kasi may 20% pa rin na hindi boto sa iyo. Kumbaga hindi mo mape-perfect na 100% na panalo ka kasi wala kang iisang basihan lahat na naguhurado. So kung majority man sa pili nila panalo ka, meron pa rin na hindi mo nakuha loob. Yun yung pinaka-sample ko na na wala talagang iisa na basihan. Nagkataon lang siguro noon na yung mga napiling urado, yung 3 pumabor sa akin, may 2 hindi. Pero pwede namang nangyari, may mga napili halimbawa noon, yung 3 pabor sa kanya, at yung 2 sa akin naman. Nagkataon lang yun, kumbaga hindi naman siya yung parang sinadya. Pero yun yung masasabi ko dun sa iba na parang ang tingin lagi sa battle ay parang scripted. Pero hindi yun. Sa akin nga, kung nakuha ni MJC yung panalo, parang feeling ko mas kailangan niya yun kumpara sa kailangan ko. Alam ko makakatulong yun na matindi sa resume niya. Hindi, totoo yun. Pero naiintindihan kita pare. So, parang talaga, sa madaling sabi, kumbaga, ito overused na tong sentiment na to, pero napakatotoo, subjective talaga ang battle rap. Nasa sa'yo yan. Pag naglaban si Blazer tsaka si J. Mike, kung fan na fan ka ni J. Mike, natripan mo yung pyesa niya, pwede mong sabihin si J. Mike talaga, tapos manindigan ka to. Subjective talaga. So, yun nga, siguro, gusto lang sabihin ni Blazer, wala siyang pakialam sa community. Tapos, eto, pare. Nag-add din ako dito ng, nag-post ako kanina ng picture natin 3. Nangingi ako ng mga tanong sa mga tao kung ano ba yung gusto nilang malaman sa inyo bago kayo maglaban. At ang una, galing kay Da Vinci. Ang tanong niya ay, anong meaning ng kampyonato para sa isa't isa? Bilang pareho silang top contender sa tournament at taken for granted palagi. Kasi laging ine-expect doon sa run nyo sa tournament na kayo yung mananalo. Parang ang gusto itanong ni Da Vinci ay ano pang meaning ng championship sa inyo, knowing na kayo naman pala yung favorite? Hindi para sa akin yung kampyonato. Isa yun sa yung parang magiging silbiyado yung pangalan mo. Sa panalo, naranasan mo na yun. Kumbaga, hindi iba yung tingin sa'yo ng kapag may mga MCs. Yung respeto sa'yo, iba pag makakawag ka na champion . Lalo yung ngayon, kunyari, di naman, makachamba tayo kay Blazer, di ba? Makachamba tayo kay Blazer. Di mas madadagdagan yung mo sa resume mo. Ang 2-time champ na yan, ganyan, mas lalong tataas yung level mo sa iba. Kasi mahirap mag-champion sa totoo lang. Hindi ko minamaliit yung mga nakakalaban ko sa tournament na to kasi kung sino pa yung makikita mong baguhan, yung pa yung mas gutom . At hindi naman sasali ni Vincent sa tournament kung wala yung tira . Kasi lahat ng pinagdaanan ko talaga sa tournament na itong insane, malulupit talaga. May yung mga nakalaban ko na mantikan talaga ako. Wala talaga mamalitin niya. Pag nalagpasan mo yun, lalo pag nag-champion ka pa, malaking bagay yun para sa sarili mo, pati sa tingin ng iba para sa'yo. Malaking bagay yung championship. Ito ba? Sa akin yung kampyonato, siguro, iba yung pakiramdam pagka andun ka na sa mismo championship na. Di ka pa rin si champion Hindi. Kasi feeling ko naman kahit di ako mag-champion, hindi naman magbabago yung tingin sa akin kung talaga nakasubaybay. Parang gano'n. Hindi ko magaling, champion ba? Hindi, para sa akin, maraming mahusay. Pero pili yung nabibigyan ng ganong klaseng pagkakataon. Napakaraming mahusay. Gaya ni Tipsy. Diba? Magaling siya, pero hindi siya champion. Maraming ganun . Pero siyempre, iba yung pagka nandun ka sa parang pagkakataon mo para mag-champion. May pressure yun. At masarap yun pag nakuha mo ng ganong kalinis. Ibig ko dun sabihin, meron kasi nag-champion na parang hindi naman niya malinis na parang nakuha.
nagkakaroon pa rin ng parang, dikit na laban, tapos maraming hindi pabor. Yung mga ganun hindi kasi mawawala yun Pero ang pinaka-the best doon, pag nag-champion ka, tapos bodybag mo, no? Pero ang lakas din niya, parang ganun. May masarap lang yung ganun pakiramdam na parang tipong pares kayong malakas, tapos mahihigitan mo yung parang akala didikit, pero ang lakas pala talaga naman. Ganun. Masarap siguro yun. Pero di ko kaya gawin kay Dave yung kasi alam ko, dali ako dito Ito naman pare, pangalawang tanong. Galing kay Aizen, na MC rin ng NC. Anong klaseng paghahanda ang ginawa nila ngayong finals at saan tingin nila na mas lamang sila sa isa't isa? Siguro 3 beses ako nag-jump sa isang linggo. Hindi, naganda ako, ginagapan ko rin yung pagsusulat. Kasi, para pagka may araw na, halimbawa, may mga dumating bigla ang trabaho, hindi ko pa rin yung parang hindi pa rin ako magigipit sa oras. Hindi apurado yun. Pero, maganda, nakisama sa akin yung pagkakataon. Ang naging kalaban ko na lang naging kalaban ko na lang sa prep time, yung likod ng utang. Baka masyadong maging komplikado. Yung alam mo yung dahil may pressure siya. Oo. Alam mo yung hindi ka nakukontento. Tapos parang ino-overthink mo lahat na nag-iisip mo. Tapos dahil halimbawa may sarili kang panuntunan bilang battle MC kung paano ka magsulat. Halimbawa parang ayaw mong limitahan yung sarili mo pagdating sa kung paano maggawa ng material sa kalaban, di ba? Ako ayaw ko ng mga damay shit. Siyempre, alam naman yung iba na parang may pinagdaanan si Dave nung nakaraan. So ako, ayaw magbase sa ganun. Alam mo yung pinag-aanan ko ng maigi yung isip ko na paano ko masusulatan si Dave nang hindi ko kailangan dumaan sa mga ganung sulat. So yun, ganun yung prep time ko, inagapan ko yung sulat, nanood ako ng mga battle, tapos siguro marami akong mga tinanggal sa routine ko, na binawas ko muna, na pwede kong gawin sa ibang araw. Siguro yun. Yung parte naman ng tanong ni Aizen na saan tingin nila na mas lamang sila sa isa't isa? Siguro sa experience. Doon ko lang masasabi kasi sa dami na rin na nakalaban, ilan na ba nakalaban? 20 plus na kasi, 20 plus mula 2015 pa Siguro yun, sa experience lang. Makakala tayo edad Pero pagdating naman siguro sa writing ability, siguro mas lang ako, mas mapili lang yung pagdating sa tugma. Mas, hindi lang sa tugma Kung paano ko i-construct, maarte kasi ako sa ganun Parang wala na akong pakialam minsan kung di ako maintindihan ng makikinig Kasi hindi naman lahat ng di ba yung fans, hindi naman talaga siya lahat battle MC, hindi naman lahat rapper. So wala kasi akong pakialam doon kung hindi ako magigets. Kumbaga nandun na kasi ako sa level ng sulatan na parang kapwa ko na lang din manunulat yung maaaring makaunawa sa akin. At hindi ako natatakot, sakripisyo yun. Para doon mabuo ko yung art na gusto ko. Ikaw pare, anong klaseng paghahanda ang ginawa mo? Tsaka saan mo tingin malamang ka? Sa paghahanda, marami yung inangat ng konti sa mga past battles ko. Kasi siyempre yung kalaban mo, kapwa mo, flip top MC, tapos blaster, siyempre iba na level niyan Kumbaga, yun nga, mas naging creative. Maglalagay tayo ng mga bagong timpla. Testingin lang kung magugustuhan ng tao. Kasi yun nga, kasi hindi na yun katulad ng mga past battles ko, hindi ko na minamalit. Kumbaga, iba yung level ni Blaster sa kanila Kaya kailangan mo talaga mag-level up sa lalo, finals. Siyempre, alam mo, hindi magpapabaya yan. Gutom yan, kinala ko yung si Blaster Yun, kaya yun lang. Tingin ko na, nag-level up lang ako. Tingin ko naman, yung mapapanood nyo, iba yung sa napanood nyo sa Aliens.
sa quarters tsaka semis ngayong finals ibang contender yun. Yeah, looking forward. Doon pare sa, ano sa tingin mo yung mas lamang kay Blaser? Hindi, mas lamang ako tingin ko sa consistency para sa akin lang Kasi si Blaser parang nakikita ko meron siyang mga battle na yun medyo bumababa siya kasi ito lang kalaban niya. Ako kasi kahit sino kalaban ko, walang yain ko yun eh. Kaya kahit sino yan, tapat sa akin parang wala akong sinisino kumbaga. Yun lang tingin ko pinagkaiba na namin ni Blaser sa paghahanda. Ako hindi ko tinitignan na yung kalaban ko na mas maliit to sa akin. Kumbaga pag nasa gitna tayo, match lang tayo. Kaya kung paano ginawa ko dito sa ganyan rin gagawin ko sa'yo, ganun ako eh. Yun lang. Yeah. Ito naman, pangatlong tanong galing kay MJC. Pareho silang nasa flip top, so ang tanong is, nakatodo ba sila kahit nasa underground din sila ngayon? Siyempre naman, yun nga sinabi ko kahit saan naman ako sumalang na liga, laging ganun, binibigay ko yung best ko kahit saan sa FRBL, Motos hanggang flip top, hanggang dito ganun, napapanood nyo naman yan. Hindi ako nagpapabaya, sa sarili ko pag nagpabaya ako, parang malaking gayian para sa sarili ko eh. Lalo yung masabi ng iba para sa inyo kasing binasabi kahit di natin may iwasan yun, pero yun nga yung sa sarili ko ba, na ayoko nung magpapabaya ako, parang yun yung sa sarili ko na pag nagpabaya ako, kaya yan yung para sa sarili ko, kaya hindi ko binababa yung level ng sulat ko kahit sa liga ako sumalang. Kahit sa ganito sa underground leagues, mapataas, mapaflip top, umabot man tayo doon. Yun, hindi ko sinasacrifice yun na kailangan iba yung paghahanda mo dito sa mataas na liga. Para sa akin, parehas lang, pantay lang kahit sa kasumalo. Ikaw ba? Tingin ko maganda maganda naman yung nagawa ko. Maganda naman yung naisulat ko. Maganda kay Nate. Kasi, pinalikot ko na lang din yung utak ko kasi ang hirap sulatan ni Dave eh. Ang hirap niya sulatan, totoo lang. Alam mo yung dumating ako sa punto ng baklas career. Yung ilagay ko na siya, tapos tatanggalin ko pa. Lalo nung round 3 na ginagawa ko. Kasi ando ka na sa punto na parang iisipin mo, round 3 na to, last round na to, dapat ito yung pinakang finishing touch. Parang pang knockout punch na di ba? Pero nagpapagulo pa doon minsan yung strategy mo. Dahil nga limitado lang yung angle na pwede mong gamitin. Lalo kung meron kang may mga sinusunod ka para sa'yo na parang foul yung may prinsipyo o may foul ka na parang hindi ko pwedeng gawin to, hindi ko pwedeng ipuin tong part na to. So, liligutan mo yung isip mo kung paano mo siya titirahin. Diba? Lalo pagka mahusay yung kalaban mo, wala kang makitang mali na parang, uy, lakas nga ni Dave, parang paano ko kaya ito babasahin sa part na. Kaya ako, feeling ko, maganda pa rin naman yung nagawa ko. Todo pa rin yun. Malaki yung kinaibahan nito, promise. Malaki yung kinaibahan nito sa mga sulat ko nito nakaraan. Mas naging seryoso mas naging seryoso yung approach ko. Noong nakaraan, makikita mo, nagjo-jokes pa ako eh, di ba? Pero ngayon, nag-try ako maglatag ng jokes. Yung tinanggal ko din. Yung parang iniisip ko kasi, ay, hindi dapat ito yung pagaya ng nakaraan laban. Dapat mas seryoso ito. Okay, puta na, masaya ito Ito, huling tanong pare. Sa battle nyo para sa title, tingin nyo bang makakasabay o makakahigit kayo sa mga past finals battles ng underground battle leagues like FRBL, Pulok at Motus? Gandang tanong ito. Sinong gusto na sumagot sa inyo? Sige, ikaw na muna. Kung makakasabay ba kami? Tingin ko naman, kung parehas kaming yung A-game parehas, tingin ko pwedeng mahigitan yung mga nakaraang finals na itong mga bandiga, hindi naman sa inahan. Pero tingin ko kung... syempre, sa malalakas naman mga finals sila nila kung mga huli ng Motus. Pulo, FRBL, malalakas yung mga huling finals sila. Pero tingin ko kung parehas kami yung A-game ni Blaser, kasi basta yung parehas kaming handang-handa, tingin ko kayang mahigitan yun yung mga recent finals na itong mga ibang liga eh.
Yun lang tingin ko kung parehas lang talaga kayong mag-aanda. Pero tingin ko, yun, handa na mga parehas. Yeah, salamat pala sa napakagandang tanong, Vincent Masangkay. Gusto ko lang din sabihin na dito sa tanong na to, hindi namin ina-undermine yung finals ng ibang Gusto lang niyang malaman siguro kung tingin ba nila sasabay yung matchup nila sa naging matchup ng mga ibang finals. So, pare, tingin mo? Siguro laman din yung tanong ni Vincent Masangkay. Dahil bagong liga ang Insane. At yung nakaraang finals na kay Rasik at Stewie, kumbaga, kabilang yun sa parang pinali na dapat higitan. Hindi lang dun sa kagaya ng iba liga, halimbawa FRBL Finals, Motos Finals. Siyempre, dahil bago pa lang musbong ang Insane, yung parang kung paano din makakapasok sa kompetisyon ng Insane na isa sa finals na naging malakas sa underground leagues, di ba? Kasi alam naman natin na yung mga MCs ng Motos talaga ang lalakas Kahit sabihin mong semis, iba yung level ng timbangan kasi nila dun parang ang lakasan din Parang parang dun pa lang sa makapasok pa sa Motos. Sa pedestal siya pare. Makapag-line up ko sa pedestal, buta ibang klase na di ba? So ngayon, ang dating, kung paano magiging competitive, hindi lang kami, pati yung Insane, na makapag-haya ng ganong klaseng finals. At feeling ko naman, magagawa namin ni Dave yun kasi nakita ko yung drive ni Dave kahit sino rin ang kalaban. At ganoon din naman yung ginawa ko. Pinilit ko pa rin na labanan yung mga MCs nung mga nakaraan na may bigay pa rin yung yung magandang kalidad pa rin ng bara. Hindi tinipid. Hindi ko pa rin tinipid Alam mo, pinag-isipan ko pa rin yung mga ginawa ko. Siyempre, mas di hamak na iba yung level na parang gusto kong ipakita sa ngayon. Siyempre, finals yan, may pressure. At kung paano nyo patutunayan sa isa't isa na parang deserve pa rin kayong pagtagpuin. Siyempre, ang daming malakas na finals dyan. Kagaya nung panahon nung finals ni Rapian at Manda, di ba? Style clash. Ang ingay nung naging, yung impact nun, di ba? Sa underground, ang lakas. Isa yun sa tumatak na pinali. Tapos yung finals ni Class G at ni Good Kid, nag-ingay din yun kasi unang finals na ng Motoshoot. So siguro, kaya namin higitan yun, naniniwala ako kung maghuhubo kami ni Dave pareho sa finals. Yan, si Shaboy. Shaboy, pare. Wala ba kami nakahubo? Dahil lahat ng finals. Shaboy, lumit mo, napasayaw mo si Blaser nung flip top anyo. Pero gusto ko lang ding sabihin na napakalaki ng respeto ng buong Insane sa FRBL, sa Pulo, tsaka sa Motos, tsaka sa iba pang mga ligang nasa underground. Unang-una, hindi namin kayo tinitingnan sa competition. Ito ay para sa lahat pa rin ng mga MC sa ilalim. Diyan, salamat sa inyo bilang inspirasyon namin palagi. Lalo-lalo na syempre sa flip top. At ito, pare, uling tanong. Bukod sa final, syempre, ano pa bang mga dapat abangan sa inyo? Dapat niyong abangan sa barangay. Hindi, siguro gusto ko mag-focus sa lahat ng bagay na pwede ko pang halukayin sa hip-hop community. Kumbaga, hindi lang battle rap, syempre music pa rin. Gusto ko makabalik. Kasi kung sakaling mangyari, yung mga pinaplano ko nito mga susunod na taon, halimbawa, panandalian man ako magpahinga halimbawa sa hip-hop, sa usapang rap, at least nagawa ko lahat. Kasi pinaplano ko, sana makarating ako ng Japan. Gusto ko umalis. May sasabugol mo na yung bordado kapon. Gusto ko gusto ko magliwaliw ba? Gusto ko. Ikaw, Dave. Mag-ikot-ikot. Tapos niya,
Pagkatapos ng finals. Yun, siyempre focus na sa pamilya, magiging daddy na tayo. Uy, Mucha, congrats pala, congrats. Ako nga pala, para sa hindi nakakalam mo, kumpara ko na si Dave. Yun, kumpare namin yan, pagkatapos ng finals. Ninong ako ng kanyang baby pagkalabas. Congrats. Yun, siguro pagtapos na ito, focus muna tayo dun sa pamilya. Siyempre, yun nga sinabi ko nga, magiging magiging tatay. Siguro, siyempre di pa rin mawawala sa isip natin yung backdrop. Siyempre, napamahal na din tayo dyan. Siguro sa saglit lang na Parang 6 post minutes lang. Medyo parang biro lang. Yan. Pagkatapos na ito, yun, siguro pahinga muna. Focus muna sa responsibilidad sa pamilya. Yun, testing rin, gumawa ng music para di pa rin mawala sa isip mo yung hip hop, di ba? Pampalibang lang din. Pero yun, sa battle rap, syempre, di pa rin tayo mawawala. Papahinga lang ako siguro. Saglit pagtapos na ito kasi nakakapagod din. Yung utang nyo ng dire-diretso. Mula flip top hanggang dito sa insane finals. Mahirap yung pinagdaanan mo sa talaga sa utak. Tapos yung mga problema pa dumating sa sa buhay, syempre, yun mas mabigat rin. Kaya pagka-apps na ito, pahinga talaga muna. At yun, sige, makikita nyo pa rin naman ako. Siguro mga ilang buwan lang din. Yun. Yan. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng mga umabot hanggang dito sa parting to. So sabihin sa inyo na taos puso namin na-appreciate yung pagsubaybay nyo sa aming munting liga. At iniimbitahan ko kayong lahat na dumalo sa finals ng Atmos The Tournament 2 ngayong March 8 sa Manang Ferries Private Resto dyan sa Lubigan sa Tanay. At yun, siguro dito na lang muna magtatapos. Kita-kits tayo doon na lang natin pag-usapan yung iba. Malalaman natin kung sino magsi-champion sa dalawang upal na to. Yun na natin. Yes, salamat sa inyo lahat. Peace out!